Nung una nga akong dumating dito sa Japan, halos wala talaga akong baong damit sa maleta. Kasi halos lahat ng space pagkain ang nilagay ko. Alangan namang unahin ko yun, mas malaga yung pagkain kaysa sa passion, diba? Imaginein mo, sandamakmak na delata, pansit canton at mga seasonings. Kaya ang ending, lilimang pirasong t-shirt at tatlong pants lang ata yung daladala ko nun. Kaya ngayon, ang mission natin ay bumili ng damit dito sa Osaka. To be specific, dito sa Amerika mura. Let's find out kung meron nga bang mura o baka ako'y mapapamura. Charot! Habang papunta nga tayo, nadaanan ko pa tong tindahan ng iPhone case. Grabe, kung may collection lang ng case, baka marami pa to kaysa sa damit ko. Ang solid pa nga kasi may mga cases na pwede mong ipa-customize at ilagay ang mukha nyo ng jowa mo o kahit ng aso nyo kung single ka. Sa dami ba naman para mas may OOTD pa sila kaysa sa akin? Sheesh! May nadaanan nga din akong unique na wallet design. Parang kung gutom ka nga, malilito ka kung bibilin mo ba yung wallet o kakainin mo na lang. O shashat, diretso na nga tayo. Baka ano-ano pang mabili ko rito. Baka mamaya imbis na damit ang mabili ko, umuwi ako may rice cooker o stop toys. Focus tayo, damit lang talaga ngayon, promise. Basta't pag may nabili akong iba, i-delete ko na lang dito sa vlog, tas di ko na lang papakita sa inyo. Charot! Di ko pa nga sure kung nasa Amerika mura na ba talaga ako, pero grabe, nakikita nyo rin ba yung nakikita ko? Ang dami kagad naka-display at mukhang magaganda yung mga damit dito. Silipin natin, baka makachamba tayo ng mura dito. Sa dami ngayon at may natipuan na rin ako. So syempre susukatin muna natin para sure na swak sa body fit ko. Tignan natin kung bagay ba. At natapos kong sukatin na yan at magpe-prepare na ako para makapagbayad na nga tayo dito. Habang kinakalkal ko nga ang wallet ko niyan, bigla ko nga naalala nung bata pa ako. Paglagpas na kasi ng 100 pesos yung damit, di ko na binibili. Tapos ngayon nabibili ko na kahit lagpas-lagpas pa yung presyo. Pagkabayad ko at ayan, natireceive na natin ang ating first budol. Arigato daiki-san. Ayun nga't isang bata na naman ang tuwang-tuwa. Nahil na naman daw ang inner child niya. First time magka-brand new na damit sa tanang buhay niya. Shish! Sayon nga pala ang pangalan ng store na to. At nagulat nga ako dahil tapat lang pala siya ng mismong spot na pupuntahan natin ngayon dito. Kaya't wag na magpatumpik-tumpik pa. Bigyan na natin to ng maikling trivia. Alam nyo ba na ang Amerika mura ay tinatawag ding Ame mura? At kapag translate mo nga ibig sabihin nito ay American Village. Sikat nga ang lugar na to lalo na sa mga kabataan. Andito kasi yung mga cool na ukay-ukay finds at brand new na damit na dito mo lang matatagpuan. At ayan sa likod ko nga yung sikat na mural painting ng malaking ibon na nakabukayang pakpak at may nakasulat na Peace on Earth. Ipinenta nga ito ni Kuroda Seitaro noong 1983 at ine-embody nga ng painting na tong malaya at buhay na atmosphere sa Amerika Mura District. Super artsy ng vibe kaya perfect pang picture or pang IG reel. Diyan nga sa may katabi rin na tindahan may bibilhin din ako dito. Nakita ko nga itong mga bandana at naalala ko maganda nga pala ito dagdag sa mga outfit ko. Napakarami din kasing style ang pwede mong gawin dito. Bukod sa panyo ay pwede nga rin kagaya niyang suot ni ate o kaya pwede rin siyang gawing cap sa ulo o kaya naman ay pwede rin gawing accessory sa pants or kahit paman sa mga bags. Kaya ayan nga tinanong ko nga si ate kung meron pa ba silang available na ibang kulay. Mas gusto ko kasi yung neutral colors lang para madaling mamatch sa mga damit ko. At ayan tatlo nga ang nabili ko. Pansin ko nga din na halos lahat ng mga staff dito ay napaka-entertaining sa lahat ng customers nila at di ka nga mahihirapan ding pumili kasi sinasabi din talaga nila yung bagay at di bagay sa style mo. Next up nga ay nadaanan ko naman tong tindahan ng mga sapatos. Ang dami nga ditong option. May mga pang smart casual shoes, vintage sneakers, chunky na pang streetwear at maging hanggang mga pang colorful na OOTD mayroon din sila. Ako, ang cute nga rin itong cup noodles yung design at
meron ding may mini stop toy sa ibabaw. Para siyang treasure hunt kasi hindi mo alam kung anong style yung makikita mo. Pero feeling ko kahit anong trip mo sa outfit, siguradong may babagay na sapatos para sa'yo rito. Ako, apakaangas nga nitong mga sapatos na nandirito. Natitempt nga akong bilhin tong dalawang to, kaso naalala ko hindi pala kasya yung budget na daladala ko ngayon. Ako po, aray ko. Nakasanayan ko na rin kasing iniiwan palagi yung ATM card ko. Iniiwasan ko kasing mag-overspending at ending pinagsisisihan ko lang din. Mas mabuti na yung ganito para kahit papano napipigilan ko yung sarili ko. Alam nyo bang kung nagkataong daladala ko yun ngayon? Panigurado may bitbit na ako 5 pares na sapatos pag uwi ko. Charot! Nga't magpapahinga muna tayo dahil nakakapagod mag-ikot-ikot. Ang init din kasi ng panahon ngayon dito. At pagkatapos nga natin magpatayo ng pawis, ayan, arangkada na tayo ulit. Napakalawak pala ng Amerika Mura. Akala ko nga nung una, puro damit lang ang makikita mo rito. Pero andito pala halos lahat. Damit, sapatos, accessories, at isa nga sa mga nanotice ko, karamihan sa mga nagbabantay din dito, puros kabataan lang din. Parang miss nga lang minsan, kaya careful ka, baka maligaw ka at sa dulo ng lakad mo'y okay pa rin ang makita mo. Pero okay lang kasi kahit saan ka nga bumungad, hindi pa rin naman masasayang yung paglakad mo dahil may mga bago ko pa rin namang mga unique shop na madidiskubre. Ang magiging labanan lang talaga dito ay patibayan ng paa dahil napakalawak talaga nitong Amerika Mura. Ayan nga't patawid na nga tayo dito sa Triangle Park. Dito nga madalas ang tambayan ng mga kabataan. Ang saya kasi para siyang open space sa gitna pag napagod kalibutin lahat ng shops. Pero syempre walang magpapahinga sa pamilyang to. Tuloy pa din ang lakad dahil ginusto mo to, diba? Abat kung gusto mong magpahinga dapat di ka nalang lumabas, ginigigil mo ko eh. Charot! Nakot, nadaanan ko pa nga tong ang cute na mga labubo. First time ko makakita ng ganito sa Japan kaya parang gustong gusto ko na siyang iuwi lahat. Pero gaya nga ng sabi ko, focus tayo sa goal ngayon. Kaya't papasukin din natin tong trepak style. Isa nga din ito sa mga sikat na second hand shops sa buong Japan. Dito makikita mo ang halo ng brand new at pre-love na mga item. Kaya tiyagaan lang ulit talaga sa pag-ukay mamaya sa bawat trucks. Lalo't halo-halo ang mga presyo dito. May mura, meron ding mga mahal. Challenging nga lang minsan pag ganito kalawak yung mga ukaya na pinapasukan mo. Parang kailangan mo ng game plan bago ka pumasok kung left side ka ba o sa right side. Kasi kadalasan nangyayari pag random selection ka lang at di mo alam yung bibilhin mo. Madalas inaabot talaga ng siyam-siyam sa kakahalungkat. Dumadating pa nga sa point na sa sobrang dami mong nabitbit ay kailangan mong i-let go yung iba. Nakot, mas mahirap pa atang magdesisyon kung pareho mong gusto yung pinagkukumpara mo, awi. By the way, hanggang 3rd floor nga pala ang branch ng trepak style dito. Nakasegregate nga by floors yung mga casual wear, vintage at saka yung mga imported na galing mismo sa Amerika. Gusto ko nga rin sana to kaso baka sabihan na naman ako anak ni Lito at Yensa. May mga varsity jackets nga rin pero di ako bibili kasi napakainit pa. Next naman natin ay dito sa Florida. Napakarami nga rin mga murang accessories dito kagaya na lang nitong mga salamin na to. Lakas din talaga maka 80s or 90s fashion ng mga damit at items na makikita mo rito. Medyo unique nga to compare sa mga shop na pinasukan natin kanina. Dito ngayon mas marami ka makikita mga accessories na di mo basta-basta makikita sa ibang mga shop na nandirito. Ang cute nga rin itong mga collar pins na to. Palagay ko maganda tong ilagay sa mga plain shirts ko para medyo may style naman. Meron nga din mga singsing, hikaw at iba't ibang uri ng mga alahas dito. May mga fashionable neckties din at itong isang hilera ng mga sombrero at sapatos. Kung may extra lang talaga ako, yari talaga sa akin tong lahat ng to. Gel, lakad na naman hanggang mamaga ang paa. Sige. Nakot, di pa nga nakontento, bay maglalakad na naman tayo. Ito na nga yung last store na pupuntahan natin, yung second Grizzly. Sino ba namang hindi mabubudol eh, tagpa 500 yan lang ang mga items dito. Kaya go lang ng go, todo na natin to gaya ng sabi ni Rupa May. Sheesh. Halika nga't pasukin natin, baka may mas magaganda pa dun sa loob.
Ayan, yet nakabili na nga ako kaya lalabas na nga tayo. Bali lalakad nga lang tayo ulit pabalik dun sa Triangle Park kanina para makapagpahinga lang ako saglit. Saksi naman kayo kung ano yung mga shop na pinasukan natin. Eto na nga pala yung mga napamili ko ngayong araw na to. Pero bago nga ako magpaalam, dagdag ko na rin sa trivia tong mga human street lights dito sa Amerika mura. Alam nyo bang ideya ito ng iba't ibang mga artist dito? At makikita mo nga ito sa bawat kanto rito para aware kang if nasa loob o nasa labas ka na ba ng Amerika mura. So paano minasang? Hanggang dito na lang tayo. Bye!